Check, check, check. Ayan. Hello. Mag-start na tayo. Hello, mic test. Okay. Okay. Mapagpalang araw sa ating lahat. Mapagpala ba ang araw natin? Parang hindi. Kasi bakit? Ang hina po ng ating mga boses. Amen. Unang-una na, pagising pa lang natin sa umaga, ay pinagpala tayo. Bakit? Dahil nagising tayo na may buhay. Amen. Pasalamat natin sa Diyos yon. Amen. Sige po, bago tayo magsimula sa ating pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos, kung may dala kayong Biblia sa aklat ng mga awit, 37, talatang 4. Sa Tagalog na Tagalog. Sabi po doon, hanapin natin ang kaligayahan kay Yahweh, sa ating Diyos. Amen. At ang nasa ng ating puso ay ating makakamtan. Yung pangarap ng puso natin. Nais nyo ba sa oras na ito ay talagang sumigla? Sumaya? Amen? Dahil, ngayon pa lang, kasi ang malalim po yung pangarap malawak po yun. So ngayon pa lang, ang nanasain natin ay sumaya at lumigaya tayo. Saan? Sa presensya ng ating Panginoon. So ang gagawin po natin, hayaan natin na sa Diyos natin ito ipagkatiwala. Amen? So buksan natin ang ating puso na tayo ay bigyan ng Diyos ng kagalakan. Saan? Sa pagpupuri at pagsamba sa Kanya. Amen? So handa na po ba tayo magpuri at sumamba sa Diyos? Sige, tayong lahat ay tumayo, tayo manalangin. Amen. Purihin ka, dakilang Diyos. Sinasamba ka namin, Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Sa oras na ito, sabi niyo nga po, hanapin namin ang kaligayahan sa iyo, O Diyos, na hindi po namin kaya itong matagpuan kanino man. O meron mang kaligayahan na pansamantala at panandalian lamang. Ngunit, kung sa iyo po namin hahanapin ito, ang nasa ng aming mga puso ay ibibigay mo. Ang pangarap ng aming mga puso ay pagkakaloob mo. Sa oras na ito, sa aming pong pagpupuri, sa aming pong pagsamba, nais namin, Panginoon, na maranasan ka. Yun po ang nais na aming mga puso. Dahil nauuhaw kami sa iyo, sa oras na ito, at nais namin na kami pangunahan ng banal mong Espiritu Santo. Nais namin na buhay kami, na magpupuri at sumasamba sa iyo. Hindi lamang, Panginoon, kung kami may natatanggap, kung kami, Panginoon, ay malakas, kung kami, Panginoon, ay maraming pera, hindi po yun, O Diyos. Dahil sa ikaw ay Diyos na aming manlilikha. Katulad mo, naghahanap ka ng sasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Na kami nga po yun, Panginoon, na nagkaroon ng tamang relasyon sa iyo, O Diyos, sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus, na aming tinanggap at sinampalatayanan. Kaya nga po kami nangaligtas ngayon. At kami buhay na magpupuri, dadakila sa iyo, O Diyos. Salamat po kung anuman, Panginoon, ang mga kasalanan namin at pagkukulang sa iyo, kami iyong patawarin. Linisin po kami ng banal na dugo ng aming Panginoong Hesus sa aming puso, sa aming kaisipan, sa aming buong buhay, sa paglilinis ng banal na dugo ng aming Panginoong Hesus, tinatanggap po namin ang kapatawaran ng aming mga kasalanan. At kami malayang pupuri at sasamba sa iyo, dadakila sa iyo, dahil ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na aming manlilikha, na kailanman ay hindi nagbabago. Mahal na mahal niyo po kami. Kaya sa oras na ito muli,
Ibinabalik namin sa iyo, O Diyos, ang aming pagpupuri, ang aming pagsamba. Malugod ka. Sa iyo lahat ang kapangyarihan, kaluwalhatian, magpakailanman, O Diyos. Ang lahat ay magsabi ng Amen? Amen. Thank you. Palakpakan natin ng Diyos na buhay. Purihin natin ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah! Hallelujah! Sabi sa awit 34 verse 1, sabi rito, aking pupurihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Ang kanyang papuri ay laging nasa aking bibig. Tama po ba? Kung ano ang laman ng ating puso, siyang lumalabas sa ating bibig. Laman po ba ng puso natin ngayon ang pagpupuri sa Diyos? Purihin natin siya. Hallelujah! Kay buti mo, Panginoon, dakila ka sa buhay ko. Sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako. Hindi man karapat-dapat ay iyong pinag tinuruan mo umawit. Kaya ngayon ang puso't isip ko isang sinasambit. Ang pagpupurit sa salamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay. Ang pagpupurit sa salamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay, Jesus. Kay buti mo, Panginoon, dakila ka sa buhay ko. Sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako. Hindi man karapat-dapat ay iyong tinatawad. At binigyan mo pa ng tinig, tinuruan mo umawi. Kaya ngayon ang puso't isip ko isang sinasambit. Ang pagpupurit pa sa salamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay. Ang pagpupurit pa sa salamat ay sa'yo nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay. Ang pagpupurit pa sa salamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay. Ang pagpupurit pa sa salamat ay sa'yo nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay. Sa'yo lamang iaalay. Sa'yo lamang iaalay, Jesus. Patuloy natin purihin ang ating mga Diyos, sapagkat siya ay dakila noon, ngayon at kailan pa man. Hallelujah!
Pinupuri kita, sinasamba kita. Wala nang ibang Panginoon tulad mo. Salamat po, Jesus, sa iyong pagtubos sa amin mula sa kasalanan. Ikaw ang Diyos na dakila, Hari ng lahat. Pagpapala mo'y lubos at umaapaw. Walang hanggan pasasalamat. Noon, ngayon, bukas at magpakailan pa man. Salamat, Panginoon. Pinupuri kita, sinasamba kita, sinasamba kita. Wala nang ibang Panginoon. Salamat, O Jesus, salamat, O Jesus, sa iyong pagtubos sa amin mula sa kasalanan. Ikaw ang Diyos na dakila, ikaw ang Diyos na dakila, Hari ng lahat. Pagpapala mo'y lubos at umaapaw. Walang hanggan pasasalamat. Na dakila, Hari ng lahat. Pagpapala mo'y lubos at umaapaw. Walang hanggan pasasalamat. Noon, ngayon, bukas at magpakailan pa man. Sabay-sabay. Noon, ngayon, bukas at magpakailan pa man. Noon, ngayon, bukas at magpakailan pa man. Oh. Hallelujah! Purihin ka, Panginoong Diyos. Ang kabutihan mo ay nagsisimula mula pa lang sa pagsikat ng araw sa umaga hanggang sa paglubog nito. Ang kabutihan mo ay patuloy mong binubuhos sa bawat isa. Purihin ka, O Diyos, kaya kami walang sawang sasamba sa iyo. Pupurihin ang ngalan mo. Hallelujah! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sa umagang pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging mayawit para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita.
aawitin. Pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Sa umaga pagkagising, alay mo'y pupurihin. Puso ko'y laging mayawi para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan mo walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus, purihin ka. Di ako masasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus, purihin ka. Sambahin natin ang ating Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Hindi ako magsasawa, purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus, purihin ka. Di ako magsasawa, purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus, purihin ka. Laging aawitin pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus, purihin ka. Panginoong Jesus, purihin ka. Panginoong Jesus, purihin ka. Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos, sapagkat siya ay karapat-dapat ng ating papuri at pagsamba. Hallelujah. Kung meron lang akong 1,000 buhay, Panginoon, ito hindi ko ipagdadamot. Ito'y aking ilalaan para sa iyo, O Diyos. Subalit meron lang kami tag-iisang buhay dito, Panginoon. Subalit dahil sa ginawa mong sakripisyo sa krus ng Kalbaryo, hindi kami manghihinayang naialay ang lahat ng ito sa iyo, aming Panginoon, aming Diyos Sama. Hallelujah. Patuloy kang sambahin ng iyong mga anak, ng iyong mga nilikha. Hallelujah. Yes, Lord.
lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'king nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Kung mayroon lang lamang akong libong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'king nag-iisang taglay, hilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong bigin, kalakip ng awitin. Kung mayroon lamang ako sa libong buhay, let's make this as our prayer. Hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon sa sa'kin, nag-iisang taglay, hilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon. Yes, maaari kaming mapagod dahil sa mga problema na aming kinakaharap, sa mga pagsubok na pilit kaming itinutumba, pilit kaming pinapaluhod. Maaari kaming mapagod sa paulit-ulit na problema kinakaharap namin, Panginoon. Subalit, hindi kami mapapagod na lumuhod. Itaas ang aming kamay, manalangin sa iyo, lumapit sa iyo, at patuloy na sa iyo ay magtiwala. Patuloy na sa iyo ay sumamba.
patuloy na sa iyo ay umawit, Panginoon. Sapagkat alam po namin na nasa iyo ang katugunan, nasa iyo ang solusyon. At higit sa lahat, ang pag-ibig mo sa amin kailanman ay hindi napagod. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Gaya ng dagat na hindi nagpapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Gaya ng dagat na Hindi pagal sa paghalon, puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa paghalon, puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsita iyong dinggin, kalakip ng awitin. Oh, hallelujah. Muli palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos na banal. Siyang dakila sa lahat at walang sawang umiibig sa atin. Hallelujah! Purihin ka, Panginoong Diyos. Salamat sa iyong pagsama sa aming pong pupuri at pagsamba. Patuloy niyo pong pinaparana sa amin ang inyong pong kapangyarihan, ang inyong pong kadakilaan, at patuloy po kaming sasamba sa iyo ng walang sawa, walang humpay, hanggang sa araw na dumating, Panginoon, na kami kunin mo na rito sa lupa at patuloy kaming sasamba dyan sa kalangitan sa pangalan mo. Hallelujah! Ito pong aming samot dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Hallelujah! Patuloy po nating purihin ang ating Panginoong Diyos at share ang ating kagalakan sa bawat isa na nagmumula sa ating Panginoong Hesus. Hallelujah! Ay buti mo, Panginoon, dakila ka sa buhay ko, sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako. Hindi man karapat-dapat ay iyong pinatawad at binigyan mo pa ng tinig. Tinuruan mo umawit, kaya ngayon ang puso't isip ko isang sinasambit. Ang pagpupuri pasasalamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay. Ang pagpupuri pasasalamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay. Ang pagpupuri pasasalamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsamba sa'yo lamang iaalay. Ang pagpupuri
ating Panginoong Diyos. Hallelujah! Praise yan. Purihin ang Panginoon. Amen. Kayo po ba ay binigyan ng kagalakan ng ating Panginoong Yesus? Amen. Naranasan niyo po ba ang presensya ng ating Diyos sa pagpupuri, sa pagsamba? Amen. Sinabi po yun ng Biblia na nananahan ang Diyos sa pagpupuri ng kanyang mga anak. So, sino po talaga dito yung nagagalak na ang Diyos ay papurihan sa pamamagitan ng patotoo natin? Amen? Ayan, sino po? Ako'y tumitingin sa mata ng ating mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Ayan. Walang iba kundi si Nanay Delia. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Purihin natin ang Panginoon sa oras na ito at patuloy natin siyang ibigin ng walang humpay. No? Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil sa kabila ng mga sitwasyon ay talagang mahal ko siya pero minsan hindi kaya ng katawan ko na sinabi niya nga na ang araw ng ito ay para sa Kanya. Kaya maraming salamat. Ang patutuo ko po kung paano binibigyan lagi ako ng Panginoon ng pag-asa, kalakasan. Although minsan dumarating talaga na nahihilo po ako at bumabagsak ako. Pero napakabuti ng Panginoon sapagkat kapag tinawag ko siya, tiningi, kung bigyan muli ako ng lakas, binibigay niya yun. Nauuhaw po ako sa kabila ng mga sitwasyon. Parang ayaw na nila akong payagan na lumakad. Pero sabi ko, namimiss ko na talaga ang samahan natin, ang mga kapatid. Kaya, labis akong nagagalak sapagkat yung anak ko, hindi ko ina-speak kasi minsan araw ng linggo, may pasok siya. Walang mag-akay sa akin. kaya nangyayari, sa bahay na lang ako. Natuwa po ako nung kahapon dahil yung mga kapatid natin ay nadalaw po ako. Natuwa po ako. Sabi ko nga sa kanila, kala ko nakalimutan nyo na ako. Pero salamat sa Panginoon dahil nasabik lalo ako nang makita ko sila. Kaya nagpapasalamat ako ng labis sa Panginoon at dalangin ko pa rin po sa Panginoon na nawa. Patuloy tayong bigyan ng espiritu ng katatagan ngayong alam na nating malapit na ang kanyang pagbabalik. Sabi nga ng Panginoon, huwag ang mga bagay na panlupa ang pagsumakitan natin. No? Ang pagsumakitan daw natin ang mga bagay na panlangit sapagkat doon ang tungo natin. Kaya sa kabila ng aking kahinaan, salamat sa kakalakasang patuloy na binibigay sa akin ng Panginoon. Natutuwan-tuwa ako nang sinabi niya, Mama, sisimba ka ba? Hindi muna ako papasok, sisimba lang. Sabi ko, ay salamat. Natuwa ako. Kaya kahit medyo nanginginig ang katawan ko, sige anak, punta tayo. Kaya lang pag yung nagmamadali ako, nanginginig ako. Pero hindi hadlang yun sa Panginoon. Hindi hadlang sa akin yun. Kapag ninais ko talagang pumunta, kahit nanginginig ako, pupunta ako. Sabi ko, Lord, pahingi uli ng ekstrang lakas. Dadalo ako sa pagtitipon para sa iyo. Kaya ngayon narito ako. Salamat sa Panginoon dahil nakita ko naman kayong lahat. Sa Diyos ang kapurihan ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
Puri ng Panginoon. Ilang taon na kayo, Nay? Amen. Mag-86. Salamat sa Diyos sa buhay na pinagkaloob niya kay Nanay Delia. Puri ng Panginoon. Sino pa po? Sister Marlene. Yan, palakpakan natin ng Diyos. Ito lagi itong magpapatotoo. Amen. Purihin ang Panginoon. Nagpapasalamat ako sa Lord dahil dinagdagan na naman po ang aking buhang taon. Alam, tunay nga napakabuti ng Lord. Nagpasalamat ako sa lahat ng sa mga kapatiran din na bumati at sa lahat ng biyaya ng Panginoon. Talagang ang Diyos talaga umapaw ang mga blessing niya sa atin. Basta tayo ay nagtitiwala at sumampalataya sa ating Panginoon. Talagang si Lord lagi ang magbibigay ng lahat ng iyan. Lahat ng bagay na ating tinatamasa ay galing lahat sa Panginoon. Nagpapasalamat at kanina po, nung naligo ako, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi pinawi niya talaga. Akala ko hindi ako makakapagsimba kasi kunti lang, 1/4 lang naman yung binuhat kong tubig sa balde. Talagang hindi ko na ako makayuko. Sabi ko, ano ba to? Sabi ko, in Jesus' name. Kasi pinagalitan ako ng anak ko, alam mo nga na nila bawal sa'yo magbuhay, hayaan mong madumi yan. Kasi gusto ko, pag naliligo ako, linisin ko yung CR. Kunti lang naman yung tubig, 1/4 lang yung balde. Bakit ganun? Sabi ko, samantalang naglalaba nga ako, ang dami ko nilalaban. Ang sakit talaga, hindi ako makayuko, pero ngayon, pinawi na ng Lord, nakadalo ako. Hindi na hinayaan talaga ng Panginoon na distrakin tayo sa pagtitipon ng banal na pagdalo, gawa ng ito'y araw talaga ng Panginoon. Kaya nagpupurit, nagpapasalamat ako sa Kanya dahil inalis niya po yung nakuha lang sa pots. Kasi mayroon akong pots na nilalagay na kaya napakabuti talaga ng Lord. Kaya ipagkatiwala natin sa Kanya ang lahat. Kaya pinupuri ko at pinapasalamatan ko ang Panginoon. Thank you, Lord. Palakpakan natin ng Diyos. May isa pa. So, okay na? Kakanta. Day to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the Lord God bless you. Amen. May the Lord God bless you. Sa lahat ng may birthday. Ayan. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Sa lahat na yan ang may birthday ngayong January. O kaya, happy birthday po sa lahat na nag-birthday hanggang ngayon. Okay po. Hanggang katapusan. Sabay ganun. Sino pa po? Okay na? Time. Si Timothy. Thank you, Lord. Magpapatotoo ang ating kapatid kasi siya ay aalis na naman. Iiwan na naman niya tayo. Ayun, nagpapasalamat ako kay Lord kasi yung pagtulong ko dito sa church at yung pag-bless sa akin. Sabi ko nga, every time uuwi ako, nandito ako. Every time ako nasa bar ko, may church din naman doon. So, every time na nag-church ako doon, sabi ko, simba rin din sa amin. So, sabi ko nga, yung blessing din na binibigay din sa akin, sinashare ko rin dito. So kahit papano, yung pagtulong ko dito, nakakagaang din sa akin. Although na binaba na nila yung buwan ko, kasi before kasi 9 months, 10 months, medyo masakit sa ulo yun. Kaya ang kalaban talaga doon is depressed. Pero sa akin, hindi nawawala ang Panginoon sa akin. Kasi every time ako gigising sa umaga, ang start ng trabaho ko alas 7 ng umaga hanggang alas 12 ng umaga rin. So, pero yun nga ang problema namin, pag sa ILO namin, sa DTR namin, ang maximum namin 13 hours. Pero ang nilalagay lang namin dun sa DTR namin, 8 hours lang. So may rules doon. So
So, dapat hindi magto 13 hours. Kailangan, pero yung trabaho mo, mas grabe pa. Kaya ang ginagawa namin, pagkatapos ng alas 12, tulog talaga. Talagang masasabi mo talaga na, syempre yung trabaho ko medyo sa, syempre production yon. So, nandun na yung theater. So, lahat ng musical, High School Musical, lahat ng teatro, mime, lahat. So, kami yon. So, circus, meron din kami. So, talagang medyo komplikado kasi nasa backstage lang ako. Ako yung nagko-command sa kanila. So, medyo, na lang, sama nyo na lang ako sa prayers kasi sana matanggap na yung promotion ko, manager. So, hindi, kiniklaim it ko naman din kasi yun. So, sabi ko nga, more pa. Kasi nakapag-run na ako ng production show na ako lang mag-isa. So, pagdating sa production show, sa theater, medyo na ako. Pero last ng, sana matarget ko rin yung senior production manager. Pero, ano na yun? ano na yun? So, ayan, sama niyo na ako sa prayers. Tapos, ayun, tuloy-tuloy din naman yung pagtulong ko rito. Sabi ko nga, kahit sana makuha. Sana, oo. Okay, wala namang problema. So, kung ano naman nandito naman ako lagi. Thank you. So, isama natin sa panalangin si Brother Timothy dahil talagang sa biyaya ng Diyos ay nagpapagamit din siya sa yung pagtulong dito sa sound technician, ayan, sa mga pag-aayos ng ating worship center. Palakpakan natin ang Panginoon. Sa baba. Meron pa? Meron pa po? Isa pa. Sige. Sister Marie. Tinawag, ano? Tinawag. O, ayaw niyong tumayo. Sige, magtatawag ako. Sino? Hindi, ayoko magtawag. Volunteer na lang. Ayan, Sister Pearly Barela. Palakpakan natin ng Diyos na buhay. Nagpapasalamat po ako, nakahabol ako sa patutulong. Amen. Amen talaga, mga kapatid, kasi gusto ko magpasalamat sa Panginoon dahil bagamat yung ate ko may sakit nung pumunta kami, nagpapasalamat ako dahil may nabalitaan ako sa mga pamangking ko na naging born again Christian. Answer prayer ako pero bagamat may kaguluhan pa rin, pero nagkausap kami ng pamangkin ko kahapon na tunay nga na napakabuti ng Panginoon dahil naintindihan niya kung paano baguhin ng Panginoon. So, yung kapatid ko po ay hinanda na rin na po namin yung aming sarili dahil naka-oxygen po siya. So, sabi ko doon sa prayer ko, Lord, ano man ang mangyari sa ate ko, ihanda mo kami. So, yun, kaya wala po ako sa praying fasting kahapon kasi nasa Bulacan po kami. So, pagka-compute po, napakahirap dahil traffic. So, nag-arkila po kami ng van kahit humahal. Pinilit po namin dahil gusto ng ate ko na makita kami. So, yun po at malungkot pero masaya ako dahil answer prayer po ako, nagkabati-bati yung iba kong pamangkin dahil magulo nga, nagkakaaway-away sila. So nakita ko kahapon yung panalangin ko doon sa isa kong pamangkin, maayos na sila. Yung isa na lang na isa, hindi pa. So napakabuti ng Panginoon kasi, mga kapatid, napakahalaga ng prayer. Kahit malayo yung mga pamilya ko, hindi ko nakakaligtaan na ipanalangin. So nakita ko kahapon na kumilos talaga ang Panginoon. Sabi ko, Lord, salamat, answer prayer ako. Nagkabati-bati na po sila. Kaya sabi ko, salamat dahil kahit willing po yung puso ko na umatin sa praying fasting, naintindihan po ako ng Panginoon dahil gusto ko makarating doon sa ate ko na alam ko na sa anumang oras pwedeng kunin ng Panginoon. So, yun, salamat at nakarating po ako ngayon. May kasama ako, yung pamangkin ko, yung kapatid ni Sarah nandito.
So, salamat. Puri ng Panginoon, bagamat hindi mo maganda yung nangyari sa kapatid ni Ate Pearlie, pero meron pong layunin ng Diyos na pagkasunduin yung mga magkakaaway na mga anak, mga pamangkin. Salamat sa Diyos dun sa pagkakataong yun na pinapatotoo ni Ate Pearlie. So, meron pa po? Meron pa isa? Okay. Sino pa po ang magpapatotoo? Ayan. Maraming magagandang bagay na ginawa ang Diyos sa buhay natin. Kahit simple yan. Kahit po, amen. Si Ate Baby Aguila, the flying eagle. Thank you, Lord. Hallelujah. Talagang napakabuti ng Panginoon dahil talagang kahit tayo talaga dito, hindi maaaring tayo talaga tinatamaan ng sakit kasi nandito pa tayo. Alam niyo yung time nung January 14, kasi 2 weeks akong hindi nagawa yung gawain. Yung sabihin yung pagbibisita ko doon sa Naik. Pero talaga, yun talaga laging din sa puso ko. Pero minsan talaga, alam mo naman, tapos yung edad pa. Pero hindi yun eh. Basta binibigyan ka ng kalakasan ng Panginoon. Alam niyo po, napakabuti ng Diyos. Yung time na yun, 14 magising ako ng maaga, hilong-hilo ako, talagang lulang-lula ako. Pero purihin ng Panginoon, sabi ko, Lord, ginawa ako, naalala ko si mama ko, nakita ko nung ganun nangyari na yung sumuka. Pero sabi ko, Lord, ayokong ganun, hindi ganun mangyayari sa akin. Purihin ng Panginoon nung time na yon. Talaga sinikap kong tumayo sa biyaya ng Panginoon. At doon ko nakita na hindi hanggang hapon, hindi bumaba. Kasi mga 94, verse 94 over 90. Tapos hanggang 74, hindi siya talaga mababa ng as in talagang normal. Sabi ko, Lord, hindi ko sinasabi sa mga anak ko, wala akong mga sinasabihan. Basta nananahimik ako, pinapanalangin ko, nagbe-pray ako. Sabi ko, Lord, hindi mo ako pababayaan. Tapos sinan sa akin ni Lord dun sa Isaiah, sabi niya, ako may sabi, huwag kang matakot, tutulungan kita. Kung Lord talagang panghawakan mo sa time na mga ganon, emergency ang Panginoon lang. At doon ko nakita habang ako talaga sabi ko, tapos nagsuka na ako ng suka. Sabi ko, Lord, tapos yun nga, hindi na, yung buti ng timing, hindi napakabuti ng Diyos, may kasama na ako. Kasi nung mga nangyayari nung una na yun, kaya ko pa, wala akong kasama kasi nga, nagbakasyon may kasama nga ako, PWD, yung aking mister. Pero purihin ng Panginoon, habang sabi ko, nakikita ko yung sabi ko, Lord, wala talaga ako kaming pwedeng pagmalaki. Kahit sino pag tinamaan ng ganito, wala ka talaga. Mas sinahinan pa ako ng pagkain ng aking kasama nga, nandiyan na siya. Kahit anong sarap ng pagkain, totoo, hindi mo ma-appreciate. Kaya sabi ko nga, Lord, kahit anong ma-achieve mo, talagang pakikita sa'yo ng Diyos eh. Kaya kahit ano man mataas na natarating mo, o ano man bagay, mayroon ka mang malaking bahay or what, o masarap man, hindi mo rin ma-appreciate kapag may sakit ka. Iisa lang talaga masasabi mo, ang Panginoon lang talagang kasama mo. Siya lang talaga ang mag-bless sa'yo. Siya lang talaga ang kasama mo na nakakaalam ng lahat sa'yo, nakakaunawa sa'yo, nakakakita sa'yo. Kaya walang ibang pwede kang tawagan sa panahon ng emergency, kundi ang Panginoon lang. Jeremiah 33 verse. Thank you, Lord. Napakabuti ng Diyos, pinagaling niya rin ako. Amen. Amen. Totoo po yun. Napakabuti ng Diyos. Amen. Walang iba tayong tatawagin kundi ang ating Diyos na buhay, Diyos na totoo sa anumang mga nangyayari sa buhay natin. So ay handa na po natin ang ating mga puso, kaisipan sa pakikinig ng salita ng Diyos na ihahatid sa atin ni Pastor Nap Castillo. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Noon, Ate Babes, pinalalahanan mo kaming lahat doon. Talagang, totoo yan mga kapatid, wala tayong may pagmamalaki. Talagang sa buhay na ito, actually, hindi lang yung, sabi nga ni Ate Baby kanina, na talagang sa panahon na talaga ng personal na pagsubok, no? Yung ikaw ay sinusubukan sa iyong kalusugan. Talagang, wala kang iba talagang malalapitan kundi ang Panginoong Hesus lang, mga kapatid. Sabi nga natin, baby, kanina, kahit anong ganda ng bahay mo, kahit anong sarap ng kinakain mo, kahit sabi mong, materially speaking, you have abundance in your life, wala, pag ang kalusugan mo na ang sinubok, wala ka talagang may pagmamalaki. Ngayon, kung wala kang Panginoong Hesus sa buhay mo, pagagasusin ka lang ng pagagasusin. Kaya yung mga kinikita mong mga daan-daang libo, mga milyones, mawawala yan. Diba? Tapos, meron pa nga dyan na gagawin ko lahat, mabuhay ka lang. Di baling magkaubos-ubos yung mga milyones natin. Oh.
Katapos maubos ang milyones, patay. Wala, di ba? Kaya talagang importante sa tao ang may Panginoong Hesus sa puso. Totoo yan, mga kapatid. Narinig ko nga rin yung ibang patotoo ng mga taong nakaranas na po ba yung naghihingalo. Nakarinig na ako ng ganong, kasi marami na rin po akong, marami na kaming na ministeryohang mga ganyan na binibisita namin nun sa ospital. Talagang may mga tao na talagang, praise God talaga, binuhay pa ng Panginoon. Alam mo, sabi nila, pag yung talagang yung talagang, kasi sila naman na nag-describe ko ano yung kanilang near-death experience eh. Ano yung talagang aktual na nangyayari sa kanila at kinalalagyan nila kapag ikaw ay nasa binggit na ng kamatayan. Alam niyo, wala silang ibang hiningian ng tulong kundi ang Panginoong Hesus. Nung malakas pa, nung marami ka pang pera, marami kang material na bagay, tapos kung sino-sinong mga tao ang pinagbuhusan mo ng pagmamahal mo, pag sa binggit pala ng kamatayan, kahit yung sinasabi mong iniibig at iniirog mo, hindi ka naman matutulungan eh. Kahit asawa mo, hindi ka matutulungan. Magulang mo, kapatid mo, anak mo, hindi ka matutulungan. Kahit sino sa atin natin matutulungan ng sino man kapag ando na tayo sa pinakakritikal na sitwasyon ng ating buhay. Purihin ng Panginoon, naalala niya ang Panginoong Hesus. Ang tinawag niya lang Panginoong Hesus, patawarin mo ko. Ayun, lumiwanag ang kanyang kinalalagyan. At ang Panginoon na nagbigay sa kanya ng pagkakataong mabuhay muli. Nakita niyo mga kapatid, talagang napakabait ng Panginoong Hesus. Binabaliwala ng tao siya. Binibigyan lang natin si Lord ng panahon kapag okay ang pakiramdam natin. Mas marami tayong kamunduhan. Hinahayaan nating paglaruan ng mga puso at emosyon natin ng kung ano man yung ginagawa ng buong mundo. Pag-ibig dito, pag-ibig doon. Wala. Mga bisyo natin, mga bagay na material, yan ang umaagaw ng ating, mga kapatid, yan ang umaagaw ng ating relasyon sa Panginoon. Kaya sabi nga ng Panginoon sa 1 John, huwag ninyong ibigin ang mundo at ang lahat ng mga bagay na nasa mundo. Nanawaan po natin mga kapatid, huwag nating iibigin. Kasi kapag may nangyari sa ating matinding pagsubok sa buhay, wala namang ibang nagmamahal at umiibig sa ating tutulong sa atin, kundi ang Panginoong Hesus na binaliwala natin, inilagay lang natin sa isang tabi, pag kung kailan lang natin maalala, doon lang tayo magpe-pray. Kung kailan lang tayo magkasakit o meron tayong problema, doon lang natin tayo mananalangin. Pero sabi mong magkusa tayo na excited ka sa personal mong relasyon sa Panginoong Hesus araw-araw, nagagawa ba natin? Pero pag sa panahon ng matitinding problema at pagsubok, kahit agaw buhay, andyan ang Panginoong Hesus, hindi tayo iniwan o pinabayaan. Yung mga pinagbuhusan natin ng panahon, yung mga pinagbuhusan at pinaglaanan natin ng mga bagay, ng mga emosyon natin, ng material na bagay, ng panahon natin, nasaan sila? Natulungan ba tayo? Hindi. Walang ibang makakatulong sa atin kundi ang Panginoong Hesus lamang, mapatid. Maraming salamat kay Lord. Amen. Purihin ang Panginoon. Tayong natin tumayo, mapatid. At babasahin natin muli ang ating pong mensahe na nasimulan na po natin noong nakarang linggo na ipagpapatuloy ko po yung pangalawang part ngayon. Next Sunday na po yung pinaka-last part. Pero ngayon po, ibibigay ko sa inyo ang mensaheng ito, mga kapatid, na salamat sa Panginoon. Amen. Luke chapter 10, verse 27. Ito po ay sagot ng Panginoon doon sa isang abogado na parang sinusubukan niya ang Panginoon kung masasagot nga ni Lord ng tama kung ano yung katanungan niya sa buhay. Masabi nga nung abogadong yon, Panginoon, paano ba magkakaroon ng tao ng buhay na walang hanggan?
sabi nating napaka maselan at napakataas na uri ng katanungan. At tama siya, hindi siya nagkamali. Sa Panginoong siya lumapit. Tinanong niya ang Panginoon, Panginoon, paano ho ba ako, paano bang isang tao ay magkakamit ng buhay na walang hanggan? Binalik niya doon sa taong yun. Sabi niya, ano bang nasusulat sa kautusan? Mga batid, sinagot ng taong yun. At anong sinabi niya? Ito yung nakasulat sa kautusan. Sumagot siya, verse 27, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buo nating puso, ng buo nating kaluluwa, ng buo nating lakas, at ng buo nating kaisipan. Amen? Mahalin natin ang ating Panginoong Hesus, ang ating Panginoon Diyos, ng buong nating puso, buong kaluluwa, buong lakas at buong pag-iisip, at doon natin magagawang mahalin ng tama ang ating kapwa, gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Yan ay hinango niya sa Lumang Tipan, at itong sinabi sa Lumang Tipan, Deuteronomy chapter 6, verse 5. Tingnan po natin mapatid ang sinabi diyan. Deuteronomy chapter 6, verse 5. Sa verse 4 sinabi, makinig ka o Israel, pakinggan mo ito tao, ang may pandinig makinig. Amen? Ang sinamang nais mabuhay, hindi lamang buhay na pisikal, kundi buhay na walang hanggan, makinig sa salita ng Diyos. Sapagkat ang salita lamang ng Diyos ang magbibigay sa atin ng tunay na pananampalataya. At itong sinabi, pakinggan nyo, ang ating Panginoon ay ating Diyos, at siya'y nag-iisa lamang Panginoon. Amen, mga kapatid? Walang ibang nagmamay-ari ng ating buhay, puso, espiritu, kaluluwa, lakas at pag-iisip, kundi ang ating Panginoong Hesus, ang ating Panginoong Diyos. At yan ang sinasabi niya sa atin, makinig kayo tao, makinig ka Israel, ang Panginoon mo ay inyong Diyos at nag-iisa lang siya. Ibig sabihin, dapat talaga wala siyang kaagaw. Amen? Wala siyang kaagaw sa puso at buhay natin. Nasabi niya, mahalin natin ang ating Panginoon Diyos ng buo nating puso, ng buo nating kaluluwa, at ng buo nating lakas. At ang kautosang ito, at ang katotohanan ito, ang salitang ito ay kinakailangan ninyong, mga kapatid, sabi diyan, idikdik, isiksik. Amen? Inculcate it, imbibe it. Kanino? Sa inyong mga anak. Impress them upon your children. Talk about it. So sabi pala, bata pa lang, dapat alam na ng mga bata ang tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Alam na pala natin dapat na meron lang tayong isang Panginoon Diyos, ang ating mahal na Panginoong Hesus. Bata pa lang, dapat pala tinuturo na yan. Pinag-uusapan kapag naglalakad, sa pagkainan, bago matulog, pinag-uusapan palagi ang ating Panginoon Diyos. Panginoon, dalangin namin na lahat ng ito po ay inyo pong ipagkalob sa amin, Panginoong Hesus. Tulungan mo kami, Panginoon, na ibigin at mahalin namin kayo ng buong naming puso, ng buong naming kaluluwa, ng buong lakas at pag-iisip. Kapag ito, Panginoon, ay amin pong naipamuhay, doon lang namin matutunan at magagawang mahalin ang aming kapwa, gaya ng pagmamahal namin sa aming sarili. Pakipuspos mo po kaming lahat ng kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu Santo upang pakitulungan mo kami, Panginoong Hesus, na maunawaan namin ang iyong banal at makapangyarihang salita. Pakitanim niyo sa aming mga isip, pakiukot niyo sa puso namin. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Ang lahat na nagmamahal sa Panginoong Hesus ay magsabi ng Amen at Amen. Hallelujah. Tayong lahat ay makakaupo, mga kapatid.
Nagbigay na ako ng titulo o title. I already dubbed this message as Loving God, Our Ultimate Reason for Living. Ang pagmamahal natin sa Diyos, ang pinakamataas, ang pinakapangunahing kadahilanan kung bakit tayo nabubuhay. Amen, mga kapatid? Why? Because we have a loving God. Meron tayong Diyos na mapagmahal. Nagbigay ako sa inyo noong nakarang linggo ng isang ilustrasyon na isang lalaki na isa sa kanyang hobbies na talagang pinaglalaanan niya ng panahon ay yung nag-aalaga siya ng isda sa aquarium. Laki ng aquarium niya, ang ganda, malinis, at lahat ng mga bagay na makapag-sustain sa buhay ng mga alaga niyang isda at magpapanatili ng kalinisan at kaayusan at tamang level ng oxygen para dun sa kanyang mga alagang isda, ibinigay niya. Sa madaling salita, kung sa tao, masyadong pag-pamper. Pag sinabing pamper, yung talagang binuhusan mo talaga ng labis-labis sa pagmamahal, pag-asikaso. To the point na na-spoiled nga yung ibang mga bata, di ba? Pinapamper yan. Ganun ang ginagawa ng lalaki yun. Araw-araw naging routine niya yan. Kaso napupuna niya sa mga alaga niya, mga isda, na kapag siya'y lalapit para pakainin, pag ang kanyang anino ay tumama na po doon sa aquarium, ang mga isda niya ay biglang nagtatago doon sa kanya-kanyang lungga na siya rin naman ang lumika. Natatakot sa kanya. Every time that he does it, every day, yung routine na yan, talagang nahihirapan siya kung paano niya talaga kukunin ang atensyon ng kanyang mga alagang isda dahil ang kanya namang atensyon ay pakainin sila, arugain. Subalit natatakot palagi sa kanya. Anino pa lang, lumalayo na. Sabi niya, hanggang kailan kaya maging ganito ang sitwasyon ng mga alaga kong isda? Tapos, nagkaroon siya ng wishful thinking, sabi niya. Ano kaya? Sana maging isda rin ako. Magkatawang isda. Para pag ako ay nakihalubilo na sa kanila, masasabi ko sa kanila na wala akong ibang hangarit intensyon para sa inyo, kundi mahalin kayo, alagaan kayo, at buhayin kayo. Subalit ang katotohanan, hindi siya pwedeng maging isda. Shokoy pwede pa siguro. Pero wala namang gano'n. Walang gano'n. Kaso yun, doon siya nasasaktan. Yung magandang intensyon niya sa mga alaga niya, hindi siya maintindihan. Kasi mga isda lang yun. Ganyan-ganyan ang relasyon natin sa ating Diyos. Alam ba ninyo, mapatid, ang ating dakilan Diyos, ang ating mahal na Panginoong Hesus. Siya ang ating Panginoon, tagapagligtas. Panginoon, tagapagligtas. Siya lang at wala nang iba. Panginoon na dapat sundin nating lahat at paglingkuran at ihandog natin ang ating buhay sapagkat karapat dapat talaga siyang sundin at paglingkuran ng ating Panginoong Hesus. Siya'y ating tagapagligtas. Si Lord lang ang makapagliligtas sa atin sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Kahit sa huling hibla ng buhay natin, kayang-kaya tayong iligtas ng ating Panginoong Hesus. At siya din ang dakilang manlilikha. Lahat ng bagay na nalikha sa ibabaw ng lupa, ilalim ng lupa, sa karagatan, sa kalawakan, mapatid, kahit saan lahat ng yan ay hindi nalikha, kundi dahil sa Panginoong Hesus. Siya ang dakilang manlilikha. Siya rin ang omnipotent, omniscient, and omnipresent God. Pag sinabing omnipotent, all-powerful. Powerful ang Panginoon, mapatid.
Walang pwedeng pumigil sa Kanya kapag siya'y kumilos at gumawa. He is a sovereign God. Akala ng mga mayayamang bansa, sila na ang pinakamakapangyarihan sa daigdig na ito, na kung gusto lang sakupin ng isang maliit na bansa, kaya lang gawin, na kumpleto sila sa mga nuclear armaments, meron silang mga malalaking barko, mga missiles, lahat. Natatakot kayong iba, baka pag nagkaroon na ng nuclear war, isang pindot lang, wala na, lusaw ang buong Pilipinas. Tatakot ang tao doon. Pero ang Diyos hindi natitinag doon. Dahil makapangyarihan ang Diyos. Kahit anong pang banta at balak ng tao, kapag ang taong yan at ang bansang yan ay dinisiplina ng Panginoon, lusaw ang bansang yan. Lusaw ang taong yan. At kung ano man ang plano ng tao, kayang-kaya yan mapatid, hadlangan at wasakin ng Panginoon Diyos. Makapangyarihan siya. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan siya. Kaya tayo mga tao, ang dapat lang natin gawin ay sumampalataya, magpakumbaba. He is an omnipotent God. And He is omniscient. Sabihin, all-wise and all-knowing, alam ni Lord ang lahat. Wala tayong may tatago, maililim sa Kanya. Alam ng Panginoon ang lahat ng bagay. Siyang lumikha eh. Walang nalilingid, walang natatago, walang naililim sa Panginoong Diyos. Alam niya yan. And He is omnipresent. Ang Kanyang presensya ay talagang napakalawak kahit saan. Kahit saan tayo pumunta, andun ang Panginoon. Kahit anong lugar yan, andun ang Panginoon. He is sovereign. Kaya sabi nga ng Panginoon sa aklat ni Propeta Isaias, huwag niyong katakutan ang mga kinakatakutan ng tao. Ibig sabihin, sa Diyos lang tayo matakot. Ang Panginoon lang ang maging object ng ating pagmamahal, respeto, paggalang, at banal na pagkatakot. Ang Diyos lamang. Hindi tayo dapat matakot kung kani-kanino. Matakot lamang tayo sa ating Panginoong Hesus, sa ating dakilang Diyos. Amen, mga kapatid? Pero sa kabila ng katotohanan na yan, ng dakilang katangian ng ating mahal na Panginoon, mga kapatid, siya'y Diyos eh. Alam ba ninyo na hindi lahat ipinaalam sa atin ng Panginoon? Alam nyo ba yan, mga kapatid? Alam nyo ba yan? Yung mga bagay lang na gusto ng Panginoon, maunawaan natin, maitanim sa ating isip, maukit sa puso natin, at maipamuhay natin. Yan lang yung mga bagay na Kanyang pinayagang mahayag sa atin sa pamagitan ng Kanyang banal na salita. Pero sinabi sa Deuteronomy chapter 29 verse 29 na meron pa ring mga hiwaga, meron pa ring mga lihim, meron pa rin mga patid na mga bagay na nililihim ang Diyos sa tao at para lang yan sa Kanya. Kung ano man yon, wala na tayong pakialam. Huwag mo nang isipin pa, ano kaya yung nililihim na yun? Tumigil ka na. Diyos nga eh. Di ba? Alam ang lahat ng bagay. Bakit doon mo pa makikipagdebate ka pa, makikipagtalo ka pa? Ano ba yung lihim na yan? Merong ganyan tao doon sa Quezon Province, ganyan. Inaaway si Pastora Norma dahil may lihim pa pala ang Diyos. Lihim nga eh. Siya'y Diyos. Kung ano na yung gusto niyang iparating sa Kanya manilika, bahala ang Panginoon. At tayo mga nilika, magpasalamat, sumamba, magpakumbaba, purihin ang Panginoon, paglingkuran, mabuhay sa pananampalataya. Kung anong sinabi niya, mangyayari. Huwag na tayong mayabang. May mga ganyan mga tao eh. Naintindihan natin mga kapatid? So nakita nyo, ganyan ang ating Diyos, makapangyarihan. Maaari, pag tayo dinala ng Panginoon sa Kanyang karya, baka pwede tayong, Lord,
Pwede ba magtanong? Pwede ganyan siguro. Ewan ko kung papayagan tayo natin Panginoon. Pero siyempre, ama natin siya. Mga anak niya tayo, binago niya tayo. Baka pwede tayo magtanong sa Kanya. Lord, pwede ba magtanong? Maaring pag ando na tayo sa pili ng Panginoon, lagi tayo mayroong open forum, may mga ganito tayo, nagtatanong, ini-enjoy natin ang presence ng ating Panginoong Yesus. Siguro, malaya ng makakatanong ang sino mang gusto magtanong, di ba? Pero ano ko lang yon, parang naiisip ko lang, pero si Lord pa rin ang may hawak. Ang nakakatuwa kasi niyan dito, mapatid, pakinggan nyo. Ang ating Panginoong Yesus, na dakilang Panginoon, tagapagligtas, at dakilat makapangyarihang manlilikha, the omnipotent, all-powerful, almighty God, the omniscient, all-wise, and all-knowing God, omnipresent, He is a sovereign God, and He is everywhere. Hindi mo pwedeng ikahon o limitahan ang Panginoon sa isang lugar lang. God is everywhere. Kaya kahit saan tayo pumunta, kahit anong sitwasyon natin sa buhay, kasama natin ang Diyos. Pangako niya yan. And this almighty, amazing God, wonderful God. Amen, mga kapatid? Kamangamangang Diyos, glorious in His holiness, maluwalhati sa Kanyang kabanalan, meron lang siyang nag-iisang layunin. Meron na siyang nag-iisa, banal at napakataas na layunin na kung bakit niya tayo niligtas. Bakit siya nagkatawan tao para sa atin. Alam niyo kung ano yun? Yun ay walang iba, kundi ang itaguyod at gumawa siya ng isang intimate, growing relationship with us, His children. That is the only divine, ultimate purpose God has in His heart when He saved us. Nung tayo Kanya niligtas. And that is to establish, itaguyod sa bawat isa sa atin, ang isang malalim, ang isang napakalapit, a very intimate, personal, growing relationship with the Lord. Yun lang ang gusto ng Panginoon sa atin. Kaya Kanya niligtas, dahil mahal Kanya. Kaya Kanya niligtas, dahil iniibig ka ng Panginoon. Kaya Kanya tinawag at pinili, dahil nagmamalasakit ang Panginoon sa iyo. At ang gusto niya kung bakit Kanya niligtas, dahil siya mismo magsisimula siya. Siya ang magsisimula. He is the initiator. Tayo, hindi natin kaya yan. Makasalanan tayo eh. Bulok ang ating pagkatao. Wala tayong alam pagdating sa mga bagay na banal at makalangit. Wala tayong alam pagdating sa mga bagay na spiritual. Kaya yung intimate, growing relationship na yan, na nag-uumapoy sa puso ng ating katasasan Diyos, siya ang nagsimula. He is the initiator. Siya nagsimula niyan, mga kapatid. Kinakailangang maunawaan ng lahat yan. Lalo na tayong mga anak ng Panginoon. Na isang Panginoon na maitaguyod sa puso ng bawat isa, na magkaroon siya ng personal, intimate, and growing relationship with each and every one of us. Dahil iniibig tayo ng Diyos. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Alam niyo na, ako mismo namamanga sa Panginoon natin. At nagpapasalamat po ako mga kapatid, sapagkat simula nun tayo iminulat ng Panginoon sa katotohanan, yung katotohanan yan na ituro, na ipangaral sa atin. Na ang tunay palang Diyos ay hindi lang basta makapangyarihan. Na ang tunay palang Diyos ay hindi lang pala basta napakatalino at alam ang lahat ng bagay. Ang tunay palang Diyos ay hindi lamang makapangyarihan ng Kanyang presensya. Ang tunay palang Diyos ay hindi lamang Diyos ng himala. Hindi lamang Diyos na nagbibigay ng pagpapala. Hindi lamang Diyos na nagbabago ng buhay at may kontrol ng lahat ng sitwasyon. First and foremost, ang Diyos nating ito ay Diyos ng pag-ibig. Diyos ng pagmamahal. Naintindihan po ba natin, mga kapatid?
Magpasalamat tayo. Siya ang ating Diyos, ang ating Panginoong Hesus. Pag-ibig ang naghahari sa puso niya. Kaya nakakaawa yung iba nating mga kapwa-tao sa ibang panig ng daigdig na panay kasinungalingan at maling doktrina at maling pagkakilala sa Diyos na pinamulat sa kanila. Iba-ibang mga Diyos ang pinamulat sa kanila. Meron Diyos na nagpaparusa. Diyos na kinakailangan kang pumatay para ikaw ay magkaroon ng lugar sa langit. Anong klaseng Diyos yan? Diba? Diyos na kinakailangan pagtrabahuan mo, pagsikap, magsakripisyo ka para bigyan kanya ng pabor, matuwa siya sa iyo. Anong klaseng Diyos yun? Purihin ng Panginoong Hesus. Kasi isa lang naman ang tunay na Diyos at yan ang ating mahal na Panginoong Hesus. Ang Diyos sa dakila. Siya'y Diyos ng pag-ibig. Salamat, di ba? Siya'y Diyos ng pag-ibig. Sinabi dito, mapatid, sa Lumang Tipan. Dami pong mga talata dito, pero yun lamang pong ituturo ko sa inyo ang nais ko ibahagi sa inyo. Sabi sa Psalms 103 verse 4, sabi po dyan, Awit 103, talatang 4. Psalms 103 verse 4. Sabi dyan, God is the one who crowns me with His love and compassion. Kita niyo? Ang ating Diyos na nagpahayag sa atin, ang ating Diyos na una nating narinig sa bibig ng sino mang ginamit ang Panginoon nung tayo mga bata pa. Maring ito man ay nakakatanda sa atin, magulang natin o sino man. Pinayagan ng Panginoon na marinig natin ang iba't ibang mga verses sa Bible na nagsasabing meron Diyos na buhay at makapangyarihan. Ano yun, natutuwa rin kami sa naging plano ng Panginoon sa pamilya namin na kung bakit yung po ina-attribute ko na ito nagbigay daan kung bakit ako po ay nakakilala sa Panginoon, naligtas. At hindi ko akalain na tawagin niya ako na maging isa sa mga alipin niya, lingkod niya na magpapahayag ng kanyang banal na salita. Kasi naalala ko nung bata pa ako, ang aking mama, si Mama Selena nyo, ay meron po siyang Bible na kulay itim. Yung itim yung cover. Kasi ganyan yung mga Bible nung araw, laging itim. Buti nga ngayon maganda na, may puti, may blue, may technicolor na ngayon eh. Yung dati itim. I don't know why itim. Pero nakalagay naman doon Holy Bible. Nakikita ko mama ko gabi-gabi, bago siya matulog, meron siyang kinukuha doon sa kanyang, medyo doon sa upper part ng kanyang cabinet at nilalabas niya nga yung itim na libro. Ako naman, hindi ko maalam na Bible yun, hindi ko alam. Kaya I got curious. Nakita ko mama ko, binabasa, tapos mamaya nakapikit siya. So I presume that she was praying. Pagkatapos noon, sara niya, ilagay niya na doon sa taas. Isang araw, dahil sobra yung curiosity ko, hindi ko malaman kung ano yung binabasa niya. Nung wala siya, nung siya punta na Maynila, tinignan ko yun, inakyat ko, makapal, nakalagay doon, Holy Bible. Kaso yung version pa sunod yung King James, di ba? Yung Old English, ang hirap nyo, mga thou, thine, mahirap intindi kasi Old English. Pero tama naman yun. Nakita ko doon yung mga word na patungkol sa, nakita ko na yung word na God, nabasa ko na rin yung pangalang Abraham, nakita ko doon. Kaya nagpapasalamat ako doon sa particular na sandaling yun na pinayagan ng Panginoon sa kanyang biyaya na sa murang kaisipan at murang gulang ko pa nung panong yun, na-expose na ako kung anong itsura ng Bible. Di ba? Baaring kayo din may ganong sariling kwento ng inyong buhay na ang Panginoon lang gumagawa ng mga kaparaanan na unang una hindi pa natin maintindihan, hindi natin maunawaan, pero ngayong born again ka na, ngayong pinapatubay na tayo ng Espiritu ng Diyos, pinapaalala sa atin ng Panginoon yung mga dakilang pagkilos niya para tayo'y mapalapit sa Panginoon at makilala natin siya ng tunay at lubusan. Hanggang sa nung
hanggang sa may pumupunta sa amin ng mga iba't ibang mga reliyon na. May mga saksi, may mga nagdadala ng ano. Ang mama ko naman, si Mama Celine, welcome lahat. Walang masamang ano sa kanya, walang masamang tinapay. Welcome lahat. Pero hindi niya kami pinaparap, siya lang. Hanggang sa dumating sa buhay ko nga itong si Lola Elong. Si Lola Elong nyo, siya po'y malayong kamag-anak namin, pero tinuring ko siyang tunay kong lola, nung siya po, sapagkat siya po ay ginamit ng Panginoon para akayin niya talaga ako kay Lord. Sa kanya ko narinig yung salitang, Hallelujah, praise the Lord. Sila daw ay nagtataas ng kamay. Sabi ko, Lola, saan bang simbahan niyo? Ay, wala kaming simbahan. Kahit sa ilalim ng puno, pwede ka magpuri sa Panginoon. Ano? Pwede ba yun? Ganyan pa ako noon. Sabi niya, kailangan lang. Sabi niya, totoo. Tawag niya sa akin, totoo. Kailangan lang, totoo, papasukin mo si Jesus sa puso mo. Paano yun? Ganyan pa ako noon. So, ginamit siya ng Panginoon. Tapos yung araw, kung matatandaan nyo, may liwayway ng magazine na tuwing linggo lang pinapublish. No? Dito na, nadidiscover ko ano ng mga edad. Ano? So, liwayway, meron nun. Sikat na sikat yun. One time, Sunday nung nagbabasa ako, nung napapunta ako sa pinakagitna, yung liwayway magazine, yung edition nung particular Sunday na yan, yung buong page na yon na magkadikit, meron pong Christian organization na binayaran yung pinakagitna. Na nung binuksan ko, nakalagay doon, nakalagay doon, hindi lahat ng tao, sabi diyan, lahat ng tao, nakalagay pala doon, I remember clearly now the caption, lahat ng tao ay nilikha ng Diyos. Pero hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Di na ano ako doon. Medyo, paano yun? Tapos yung litrato pa noon, may mga apoy. Yung drawing na apoy, impyerno, at doon nakalagay doon. At sinabi doon, na I remember now, na nakalagay doon, sapagkat lahat ay nagkasala at walang nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At ang kabayaran ng ating kasalanan ay kamatayan. Kaparusahan sa apoy ng impyerno. Ngunit, ang kaloob ng Diyos sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo ay kaligtasan, kapatawaran at buhay na walang hanggan. Romans chapter 6, verse 23. So, I still remember that very wonderful moment, very vivid in my mind, sapagkat yon ang mga yugto ng buhay ko na ginamit ng Diyos para ako po ay mailapit sa Kanya. Siyang gumagawa ng paraan. Hanggang sa ako po'y naligtas. Hindi ko na ikukwento dahil hahaba tayo. Hanggang sa ako po'y naligtas, ginamit niya rin si Lola Elong at inimbitahan niya yung pastora nila doon sa Santa Rosa, Laguna. Isang Sabado na umaga yun, dinala yun sa bahay. Humingi siya ng permiso sa Mama Selena nyo, pumayag si Mama kasi basta pag sa Diyos, open talaga si Mama. Saradong Katoliko kami noon eh. Open talaga siya. So nung dinala doon, ang salita ng Diyos, alas 7 pa lang ng umaga, andun na yung pastora. So in-entertain na ni Mama. Pinakain ng amusal. Yun pala, ang gusto ni Mama, ipagmalaki ako doon sa pastora na magkakaroon siya ng anak na magpapari. Kasi saradong Katoliko kami noon. Ang pangarap ko kasi nung araw, kung hindi ako magiging doktor, magiging abogado ko. Kung hindi ako magiging doktor o abogado, magiging milyonaryo ko. Kung hindi pa rin matupad yung tatlong yan, magpapari ako. Yan ang aking pangarap. Akala ni Mama matutuloy ako sa pagpapari. Kaya pinagmalaki doon sa pastora, ayan ang anak ko, nag-aaral yan sa Catholic school, magpapari yan pastora, sabi lang ng pastora sa akin. Hindi siya kumikibagawa ganyan. Ay, nang ganyan. Tapos, nung matunugan ko na parang, mukha yatang protestante yung babaeng yun, sabi ko pang ganyan. Protestante nga tiyak yun. Ang ginawa ko, gumawa ko ng alibay, tumakas ako, nagpaalam ako sa mama ko na kunwari meron kaming project ng kaklase ko na naandula sa kabilang subdivision. Nagpaalam ako. Alas 10. Nung nagpaalam ako, sabi ko, Mama, alis muna ako ha. Punta sa klase ko, meron kaming project. Sabi ng pastora, parang yung pastora, parang nalungkot. Kasi ang target niya pala talagang sharean, ako.
doon pa lang ako'y nagmamalinis na nagmamalaki. Umalis ako. Sabi ko doon sa klase ko, dito muna ako hanggang gabi. Kasi may protestante doon. Gusto kong akayin. Sabi na ni klase ko, sige dito ka na. So doon na kami. Hindi mo na ako gumawa ng assignment, wala naman kaming project. Naglaro lang ako ng mga laro ng tapos ng TV. In other words, nagpalipas ako, nagsayang ako ng panahon doon sa bahay nila. Pinakain ako ng hapunan. Umuwi ako alas 7 ng gabi. Sabi ko, ay at least, sabi ko, payapa na ako. Wala nang manggugulo sa akin doon. Gabi na eh. Nako, pagdating ko sa bahay, andun pa rin. Sabi ko, ano ba ito? Dito na nag-almusal. Dito na nagtanghalian. Nagmerienda patiyak ito. Dito pa naghapunan. Ano ba ito? Ako, pagpasok ko ng bahay, ginanan ko yung gate namin. Pinakita ko, naiinis ako. Sabi ng pastor sa akin, anak, magandang gabi. Sabi ko, magandang gabi rin o. Manyan pa ako. Mayabang ako noon eh. Pasok ako sa bahay. Pero mata ng mama ko, ginaganyan na ako. Bumalik ka rito. Hindi ako sumagot. Tinagalan ko sa kwarto. Hindi tinatawag ako ng kasambahay namin, punta raw ako doon. Inis na ako, bumaba akong ganyan. Ano ba yan? Ganyan pa ako kayabang noon. Sabi ni pastor, ano lang naman ito, yung mananalangin lang tayo at magpe-pray, mag-share lang ako sa inang salita ng Diyos. Kasi nabanggit ng mama mo, magpapari ka. Magpapari ka pala. Wala naman akong comment, sabi ng ganyan. Magbabahagi lang ako sa inang salita ng Panginoon. Sige, ano ba yan? Ginanyon ko yung silya namin. Mayabang taga ako ng panahon, hindi po akong ganyan. Sabi niya, Nap, bago tayo, nagtataka naman ako, yung mama ko, iniwanan kami, taga ako nga yung target. Hindi kami lang dalawa. Sabi na, pray muna tayo. Di pray kami. Naku, sabi sa inyo, nung manalangin na, naku po, iba yung naramdaman ko. Ay, iba. Nakaramdaman ko ng unang karanasan ng kalawalatian ng Diyos. Sabi sa inyo, ang luha ko, iyak ako nun. Pag naalala ko yon. Kasi first time ako makarinig ng panalangin na hindi tayo kasi paulit-ulit eh. Mga kung anong mga nobela, mga kung ano, di ba? Mga walang kwentang panalangin, umiikot lang yan sa lupa. Ito, ibang klase, galing sa langit eh. Na talagang tumatagos sa aking puso pagkatao. Umiyak ako nun. First time ko makarinig ng panalangin, umiyak talaga ako. Hindi ko mapigilan, iyak ako ng iyak. Nung marinig ko na parang mag-i-amen na, pinunasa ko kaagad yung mata ko. Kasi ayaw kong makita na parang nagpatalo ko. Ay, sabi sa inyo, puri ng Panginoon. The Lord captured me. The Lord arrested me. That wonderful moment in my life. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon na habang may pagkakataon pa, niligtas niya na ako. Narinig ko ang ebanghelyo ng kaligtasan sa pamagitan ng mga lingkod niya. I believe kayo rin, may ganong kasaysayan. Nababalikan nyo yan sa tulong ng Banal na Espiritu Santo na maalala nyo kung paano tayo inibig at minahal ng Panginoon. Kahit ang mga panahon na hindi pa natin naunawaan, nung panahon na nagre-resist tayo, ng mga sandali na lumalaban tayo at nagmamalaki tayo, pero hindi tayo binitawan ng Panginoon. Si Lord talaga, ang Panginoon Jesus talaga ang gumawa ng paraan para pasukin ang ating puso at buhay. Kaya sabi ko sa inyo mga kapatid, ang Panginoon na nagsimula ng pagmamahalang ito. Ang Diyos ang nag-initiate ng tunay na pag-ibig na dapat nating maunawaan at maipamuhay at maibahagi din sa iba. Sabi niya, siya ang Diyos na nagpapatong sa atin ng korona ng kanyang pag-ibig at ng kanyang habag. He crowns us with His love and compassion. At sinabi pa nga sa verse 8, the Lord is so gracious and compassionate. Ang Panginoon ay napakabait, napakabuti, maawain at mahabagin. Slow to anger and abounding in love. Banayad siya sa pagkagalit. Nagagalit ang Diyos, yes, pero banayad.
Kahit nanginginig at nangangatal na tayo sa takot sa kanyang, kung ano man yung pwedeng gawin ng Panginoon, mga kapatid, pero sa kanya banayad. Kita niyo mga kapatid, ang dating sa tao, parang mawawasak ng buhay natin, parang katapusan na ng mundo, parang nagkaroon ng mga kalamidad, delubyo, kasi yan ay mga anyo ng kanyang paghuhukom. Mga anyo yan ng pagdisiplina niya sa mga tao, hindi para wasakin ang tao, kundi gisingin ang ating puso, ang ating diwa, ang ating mga espiritu. Paalalahanan tayo na hindi pa katapusan ng mundo, kinakailangan pa nating magsisi. Isuko ang buhay natin sa Panginoong Hesus. Kaya pinapayagan niya na maganap ang lahat ng mga palatandaan sa langit, sa lupa, sa karagatan, sa lipunan. Pinapayagan niya ng Panginoon sapagkat inihula na yan eh. Sa Ebanghelyo ni Mateo at ni Lucas, ni Propeta Daniel ng Revelasyon, andyan na lahat yan. Bakit? Para tayo ay gisingin. Imulat ang sangkatauhan sa katotohanan na hindi gusto ng Diyos na mapahamak ang kanyang mga nilikha. Tayo minsan natutuwa tayo kapag yung taong kakilala natin na umapi sa atin, na-aksidente at namatay. Minsan, aminin at hindi. Minsan parang, ay salamat. Minsan napapaganon tayo, mali yun. Hindi siya natutuwa dun. Sa totoo lang. Hindi natutuwa ang Diyos sa pagkawasak at kamatayan ng isang taong talagang nabuhay sa kasamaan. Hindi ginusto ng Panginoon na ang kanyang mga nilikha ay mamamatay na lamang na hindi man lamang nabigyan ng pagkakataong marinig ang ebanghelyo ng pag-asa at pagkapatawad ng Diyos. At hindi man lamang nabigyan ng pagkakataong magsisi ng kanyang mga kasalanan. Ganyan kabuti ang Diyos. Mabait ang Panginoon. Banayad ang kanyang pagkagalit. Sa totoo lang. Now, hindi natin maunawaan, naaawa ang Diyos sa atin. Kasi hindi naman pwedeng isakripisyo ng Panginoon ang kanyang kabanalan, ang kanyang katwiran, at ang kanyang katarungan. Binabalansin niya lahat yan. Paano niya magagawa na mahalin tayo kahit napakasama natin, pero kinakailangan pa rin mataas at manatili ang pamantayan ng kanyang kabanalan at katwiran, at kinakailangan pa rin maghari ang kanyang katarungan. Sapagkat ang daming nagpapakasama, ang daming nagpapagamit kay Satanas sa kadiliman. So anong gagawin ng Panginoon? Paano niya babalansin lahat yan? Nagawa niya yan nung siya'y nagkatawang tao. Nagawa yan ng ating Panginoon nung nagkatawang tao siya. Yung hindi maunawaan, naunawaan ng tao at nakita pa ng tao, naramdaman pa ng tunay ng sinuman nung ang ating Panginoong Hesus ay nagkatawang tao. Ngayon, sabi nga ni Pedro, 1 Peter, sabi niya dyan, minamahal natin ang Panginoon. 1 Peter chapter 1 verse 8. Sabi niya, mahal natin ang Panginoon. Sino dito nagmamahal kay Lord? Taas ang mga kamay. Mahal po ba na talaga natin si Lord? Kahit hindi natin siya nakikita. Totoo yan. Ang hirap kasing mahalin ang mga bagay na hindi mo naman nakita. Mahirap mahalin ang sinuman na napakalayo. At hindi mo matatawag na growing relationship yan kung wala namang komunikasyon. At kung walang panahon para kayo ay magkakilala ng lubusan at magkasama. So paano mo masasabing lumalago at tumitibay yung love relationship? Sa tao yon, di ba? At may hangganan yon. At unstable yon. Hindi yun forever. Kay Lord forever. At dito sinabi ng 1 Peter chapter 1 verse 8, bagamat hindi natin nakita ang Panginoong Hesus, mahal natin siya. Minahal natin siya. Hindi nakabase sa kung ano man ang physical na sight o nakita natin. Nakabase lahat ito sa pananampalataya natin sa Panginoon. At alam ninyo, nakakatuwa,
Ang pagmamahal na binanggit dito na sinabi diyan, bagamat hindi ko nakita ang Panginoong Hesus, bagamat hindi natin nakasama ang Panginoong Hesus ng physical at personal, bagamat hindi natin siya nakausap na para nakipag-usap tayo sa kapwa-tao, nabubuhay lahat tayo sa panampalataya, pinangahawakan natin ang dakilang makapangyarihang salita ng Diyos. At isa sa pinangahawakan natin na mapapalad ang mga taong nakikinig ng aking salita at tumutupad nito kahit hindi nila ako nakita. Mapalad ang mga taong sumasampalataya sa akin, sabi ng Panginoong Hesus, kahit hindi nila ako nakita. Mas mapapalad ang mga taong yan. Yun ang pinanghawakan natin. Amen, mga kapatid? Kaya ang pagmamahal na ito, mga kapatid, ay talagang sabihin natin na ito ay very risky. Pero ito po, mapatid, mapapanghawakan. Alam niyo kung bakit? Sapagkat ang love na ginamit dito ni Apostol Pedro, na bagamat hindi natin nakikita ang Panginoong Hesus, minahal natin, mahal natin ang Panginoong Hesus, nakaangkla ang ating palampalataya sa Panginoong Hesus. Iniibig natin si Lord kahit nagkakasakit tayo. Gusto nating sundin ang Panginoon kahit wala tayong pera. Amen? Kahit may mga pagsubok tayo sa pamilya, sa pinansyal, sa ating kalusugan, ang panampalataya lang natin ang ating pinangahawakan kung bakit lalo tayong lumalago at pinagtitibay ng Panginoon. Pero hindi natin siya nakikita. Alam ba ninyo kung anong pag-ibig na ginamit dito? Salamat sa Panginoon Jesus. Alam niyo kung anong Greek meaning ng pag-ibig na ginamit dito? Na kahit hindi ko nakikita ang Panginoon, kahit hindi natin nakita ang Panginoon, mahal natin siya. Alam niyo kung anong ginamit na Greek word dito? Agapaw. Agape, nang galing sa noun na agape, agapaw. Ibig sabihin, pagmamahal. Kung anong pagmamahal ng Diyos sa atin. Ibig sabihin, matututunan pala natin ang pagmamahal ng Diyos. May pamumuhay natin yan. Kaya kahit hindi natin nakikita si Lord, though we have not seen the Lord, we agapaw Him. We agapaw the Lord. Yung pagmamahal niya na binibigay niya sa atin, natutunan natin habang tumatagal, ang panahon na habang palapit ang araw ng muling pagbabalik ng Panginoon, palalaguhin tayo ni Lord sa pagmamahal na yan. Hindi lang tayo manatili sa phileo love o yung pag-ibig ng magulang sa anak, anak sa magulang, kapatid, kaibigan. Hindi lang doon. Tutulungan tayo ng Panginoon na siya'y mahalin natin, mapatid, ng buong puso, ng buong kaluluwa, buong lakas at pag-iisip. Kasi sa dito ako magtatapos. Doon sa pangyayaring nangyari kay Pedro, nung sinabi niya kay Lord, Panginoon, nakahanda po akong ilatag ko ang buhay ko para sa iyo. Lord, I'm willing to lay down my life for you. Pag sinabing lay down my life, Lord, handa akong mamatay para sa iyo. Handa akong magsakripisyo, Panginoon, para sa iyo. Handa akong magdusa, Panginoon Jesus, para sa iyo. Lord, I'm willing to lay down my life. I'm willing to surrender my goals, my plans, my ambitions in this life. I'm willing to give my money to you. Yan ang pagmamahal. Can we? Kaya natin? Maaling si Pedro nagawa niya yan. Maaling that was a knee-jerk response. Kasi andyan si Lord, actual kasama niya. Tayo matindi. Hindi natin nakita ang Panginoon personal. Pero sinasabi nga ni Pedro, Lord, I'm willing to lay down my life for you. Nakahanda akong isakripisyo, isuko kong buhay ko sa iyo hanggat mamatay ako, Lord, para sa iyan. Ano sabi ng Panginoon? Totoo? Nakahanda ka ng buhay mo, ibigay mo sa akin? Sasabihin ko sa Pedro, pag tilaok ng manok ng 2 beses, 3 beses mo kung ipinagkaila. At sinabi mong, kailanman hindi ko siya kilala. Sinabi yan ng Panginoon kay Pedro. True enough, nangyari. Kaya, ang guilt feeling, condemnation ni Pedro, andun na lamang at muling nabuhay ang Panginoon. So, right? Ay, isang araw bago sila iwanan, nag-almusal sila, tinanong siya ng Panginoon sa John chapter 21, verse 15 to 17. Ito po ang senaryo. Andyan si Pedro, nangunguluntoy, hiyang-hiya, nakita niya na uli ang Panginoon. Ang Panginoon na kanyang itinatwa, pero sa totoo lang, mahal niya si Lord. Sapagkat sa lahat ng apostol, siya yung
mercurial ang attitude. Sabihin, ipaglalabang ka niya. Nagawa niya nga putulin yung tenga ng isang alipin, di ba, nang humuli sa Panginoon. Ganun si Lord. Ano siya? Bagamat mapusok din yung pagpapakita niya ng pagmamahal sa Panginoon. Ganun niya kamahal si Lord. Pero mapusok. Kaya, nung ang Panginoon sinabing, itatatwa mo ako, nangyari nga, tinatwa niya. Wala nga siya doon sa paanan ng krus sabang pinapako ang Panginoon. Ang naandun lang si Apostol Juan. Pero siya wala. Bakit? Takot na takot siya, nagtatago siya. At nung muling nabuhay ang Panginoon, inimbitahan siya uli ng Panginoon. Halika, almusal kayo rito. Pinakain sila ni Lord. So habang nag-almusal, siguro si Pedro, hindi niya alam kung saan niya ngunguyain yung tinapay at isda. Hiyang-hiya siya kay Lord. Pero nung ginawa ng Panginoon, dahil napakabuti ng Panginoon, mapagmahal ang Panginoon, siyang nag-initiate ng conversation. Tinanong niya si Pedro. Sabi niya, Pedro, pakinggan niyo ulit mga pati ng conversation nila. Pakinggan niyo lang to. Sabi niya rito, sa verse 15, pagkatapos nilang kumain, tinanong ng Panginoong Hesus si Simon Pedro, sabi niya, Simon, anak ni Juan, do you truly love me more than this? Ang love na tinanong dito ng Panginoon, Peter, o Simon, son of John, o Peter, do you agapaw me? Yan ang sa tanong niya dyan. Do you agapaw me? Nang higit pa sa mga itong mga bagay. Tandaan nyo, ang word na agapaw ay pag-ibig lamang na galing sa Diyos. Kaya sabi niya, Peter, do you agapaw me? Ang sagot sa kanya ni Pedro, yes, Lord, I phileo you. Opo, Panginoon, mahal kita, I phileo you. Sabihin yung pagmamahal na pantao na kaya niya lamang maunawaan at maibigay. Sabi ng Panginoon, okay, pakainin mo ang aking mga kordero. Pangalawang pagkakataon, tinanong siya uli ng Panginoong Hesus, Pedro, do you agapaw me? Sagot sa kanya ni Peter, yes, Lord, I phileo you. Opo, Panginoon, mahal kita doon lamang sa pagmamahal na kaya niyang ibigay at maunawaan. Sabi ng Panginoon, kung ganon, alagaan mo ang aking mga tupa. Sa pangatlong pagkakataon, tinanong siya ng Panginoong Hesus. Sabi niya, Simon, anak ni Juan, o Pedro, do you phileo me? Nasaktan ng labi si Pedro sapagkat 3 beses siyang tinanong ng Panginoon. Naalala niya kasi, 3 beses niyang ipinagkaila ang Panginoong Hesus. Pero 3 beses din siyang tinanong ng Panginoon. Bumaba ang Panginoong Hesus sa kanyang level. At tinanong siya ng Panginoon, Pedro, do you phileo me? Sagot sa kanya ng Pedro, Panginoon, alam niyo ang puso ko. Alam niyo ang lahat-lahat sa akin. Totoo, Panginoon, I phileo you. Napakabuti ng Diyos, mga kapatid. Dahil hindi natin maunawaan ang kanyang agape love. Ang Panginoon ang bumaba sa kalagayan na kaya natin maunawaan. Panay ang tanong niya, mga anak, do you agapaw me? Ang sagot natin palagi, opo Lord, I phileo you. Pero sa ganung pagkakataon, anong ginawa ng Diyos? Mga anak, do you phileo me? Yun lang kasi ang kaya natin. Yun lang kaya nating ibigay, yun lang kaya nating maunawaan, at yun lang kaya nating maipamuhay at maipakita. Pero ang Panginoon, kahit patuloy tayong nagmamahal sa Kanya sa paraan na kaya natin, phileo love, patuloy niya tayong mamahalin ng Kanyang agape love. Hanggang sa dumating tayo sa antas ng ating spiritualidad na magagawa natin na suklian ang Kanyang agape love. Na kapag dumating ang panahon, do you agapaw me? Sasabihin natin sa Kanya, we can
look straight in His eyes ng ating Panginoon. Lord, salamat sa pagtsatsaga, pangunawa mo sa akin. Hindi mo ako binitawan, hindi mo ako iniwan, hindi mo ako pinabayaan. Sa loob ng mahabang panahong nabubuhay ako sa ibabaw ng lupa. Kaya Lord, tinanong mo po ako, anak, do you agapaw me? Masasabi natin, yes Lord, I agapaw you. Amen? Sa tulong ng Panginoon. Itutuloy ko to next Sunday, pinaka-last part. At dalangin ko, mga kapatid, na sa kanyang biyaya, sa kanyang pagmamahal, mabuhay tayo sa pag-ibig ng ating Panginoon. Mabuhay tayo sa kanyang biyaya. Sapagkat kung hindi sa agape love ni Lord, wala tayo ngayon. Wala tayo. Lahat tayo ay minahal niya. Wala siyang mapatid tinangi. Ganon din tayo sa Kanya at ganon din tayo dapat sa ating pamilya, magulang, kapatid, mga anak, sa ating mga kapatiran at sa lahat ng tao. Na kung paano tayo minahal ng Panginoon at natutunan natin ang Kanyang pagmamahal, yun din ang ibigay natin sa ating kapwa. Tayo na tayo tumayo at manalangin. Hallelujah, Lord Jesus Christ, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus Christ. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you will. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Mahal kita, O Panginoon. Buong buhay sa iyo'y alay. Nawa, O Diyos, iyong tanggapin ang aming pagpupuri, pag-ibig. Minsan pa, mapatid, mahal kita, O Panginoon. Buong buhay sa iyo'y alay. Nawa, O Diyos, iyong tanggapin ang aming pagpupuri, pag-ibig. Sumunod kayong lahat, mapatid, sa panalangin ito. Pakipatong niyo yung kanang kamay sa inyong puso, sa inyong dibdib. Pakitaas niyo yung kaliwang kamay sa Panginoong Hesus. At manalangin tayong lahat. Panginoong Hesus, Panginoong Yesus. katulad din ni Apostol Pedro, Katulad po kay ni Apostol Pedro, sinisikap ko sinisikap ko po mapaglabanan paglabanan ang aking kahinaan, ang aking kahinaan, ang aking pagkakamali, ang aking pagkakamali,
na nagawa ko sa iyo. nagawa ko sa iyo. Pinipilit ko na maging matibay Na maging matibay ang aking puso ang aking puso para sa iyo. para sa iyo. Subalit ang katotohanan, Subalit ang katotohanan, ako'y mahina ako'y mahina. dahil ako'y makasalanan. Ako'y makasalanan. Mahina ako Mahina ako at hindi ko kayang maunawaan at hindi ko kayang maunawaan ang nangyayari ang nangyayari sa aking buhay, sa aking buhay, sa aking pagkatao. sa aking pagkatao. Katulad ni Apostol Pedro, Katulad ni Apostol Pedro, sinubukan ko sinubukan ko na ipahayag ko sa iyo. ihayag ko sa iyo. Nanindigan ako Nanindigan ako na magiging tapat ako sa iyo. na maging tapat sa iyo. At ikaw lamang At ikaw lamang ang buong puso kong mamahalin. ang puso kong mamahalin. Subalit kapag dumating Subalit kapag dumating ang pagsubok, ang pagsubok, nagagawa ko gagawa ko na itatwa ka. itwata ka. Nagagawa ko Nagagawa ko ang maging mahina na maging mahina at magkasala sa iyo. magkasama sa iyo. Patawarin mo ako, Panginoon Patawarin mo. Jesus. Kayo lang po Kailan po ang makapagbabago ako magpapabago ng aking puso, ng aking puso, ng aking kahinaan. ng aking kahinaan. Kayo lang po, Panginoong Jesus, Kailan po, Panginoon Jesus, ang makapagpapatawad magpapatawad ng aking mga kasalanan, ng aking makasalanan, karumihan, karumihan, pagkukulang, pagkukulang, pagkakamali pagkakamali, na nagagawa ko sa iyo. nagagawa ko sa iyo. Patawarin mo ko, Panginoong Jesus, Patawarin mo ko, Panginoon Jesus, sa mga panahon sa mga panahon at mga sandali at mga sandali na hindi ako naging tapat sa iyo, na hindi ako naging tapat sa iyo, na hindi ko napatunayan na hindi ko napatunayan ang pagmamahal ko sa iyo. ang pagmamahal mo. Patawarin mo ko, Panginoong Jesus. Patawarin mo po ako, Panginoon. Nagsisisi po ako. Nagsisisi po ako. Maawa po kayo sa akin. Maawa po kayo sa Panginoong Jesus, Panginoong Jesus. maraming pong salamat. Maraming salamat. Hindi po kayo sumuko sa akin. Hindi po kayo sumuko sa akin. Hindi niyo po ako binitawan. Hindi niyo po ako binitawan. Hindi niyo po ako tinapon. Hindi niyo po ako tinapon. Hindi niyo po ako pinalis, Hindi niyo po ako pinalis. pinalayas, o pinagtabuyan O pinagtabayan. mula sa iyong banal na paanan, Mula sa iyong banal na paan. mula sa iyong banal Mula sa iyong banal. at maawaing presensya. Mamahain ng presensya. Hawak pa rin ako hanggang ngayon Panginoon pa rin ako na mapagpala mong kamay Palang bahay. at tinitiyak niyo po sa akin Sa na walang sino man walang sino man. at walang anuman Walang anuman. ang makakakuha sa akin, Makakakuha sa makakaagaw sa akin Makaawa sa akin. mula sa iyong kamay. Mula sa iyong kamay. Walang sino man at walang anuman, Panginoong Jesus, ang makapagpapahiwalay sa akin mula sa pagmamahal mo sa akin. Maraming salamat Maraming salamat. na meron akong Panginoon, Meron akong Panginoon. meron akong tagapagligtas, Meron akong tagapagligtas. meron akong makapangyarihan Diyos na tinuring ako, Tinuring ako. tinanggap ako Tinanggap ako. na tunay mong anak kahit hindi ko karapat-dapat Hindi ka dapat sa pamagitan sa pamamagitan ng aking Panginoong Kristo. Salamat, Panginoong Hesus. Hanggang ngayon, hawak ako ng mapagpalang mong kamay. palang kami. Hanggang ngayon, Hanggang ngayon, pinagtsatsagaan mo ko, pinagtsatsagaan mo. pinagtitiisan mo ko Pinagtitiisan mo. dahil sa iyong pagmamahal sa akin. Sa iyong Matyaga pagtsatsaga. na ako'y iyong tinuturuan, Ako'y yung tinuturuan. buong tiyaga Buong tiyaga. na ako'y ginagabayan, Ako'y ginagabayan. hinuhubog Inuhubog at binabago mo ako at binabago mo araw-araw. araw-araw. Salamat, Panginoong Hesus. Salamat po, Panginoon. Hindi mo ko sinukuan. Hindi mo ako sinukuha. Hindi niyo po ko tinalikuran. Hindi mo ako tinalikuran. Hindi mo ko iniwan. At hindi mo ko iniwan. Hindi mo ko pinabayaan. Hindi mo ko pinabayaan.
Salamat, Panginoong Isus. Salamat, Panginoon. Panginoon, Panginoon, sa inyong biyaya, sa iyong biyaya, sa iyong awat habang, sa iyong awat habang, ako po'y nagsisisi ako po'y nagsisisi sa mga kasalanan sa mga kasalanan at pagkukulang ko sa iyo. pagkukulang ko. Patawarin mo po ako, Panginoong Patawarin Isus. mo po, Panginoon Jesus. Pakiugasan mo po Pakihugasan mo po ang ako, aking puso aking puso ng banal yung dugo. ng banal mong dugo. Pakiugasan mo po, Panginoong Isus, Pakihugasan mo po ang aking espiritu at kaluluwa ang espiritu at kaluluwa ng banal yung dugo. ng banal mong dugo. At tinatanggap ko po kayo. At tinatanggap ko po, Iniingatan ko po kayo. iniingatan ko po kayo, Ginagalang ko po kayo. ginagalang ko po kayo, Mahal na mahal ko po kayo. Panginoong Isus, Panginoong Jesus, sa aking puso. sa aking puso. Salamat po. Panginoong Kristo. Panginoong Jesus, At pahintulutan mo, Panginoon, ang tulad mo, na muli kong sabihin sa inyo, Panginoong Isus, Panginoong Jesus, mahal na mahal ko po kayo. mahal na mahal ko po kayo, Mahal ko po kayo mahal na mahal ko ng po buong puso, ng buong puso, buong kaluluwa, buong kaluluwa, buong lakas, buong lakas, at buong kong pag-iisip. at buong kong pag-iisip. Kahit alam na alam po ninyo Kahit alam na alam niyo po, Panginoon, ang aking pagkatao, ang aking pagkatao, ang aking kinabukasan. ang aking kinabukasan, Kahit kilalang kilala niyo po ako, kilala niyo po ako, maging ang aking kahinaan ang aking kaina, at pagkukulang ko sa iyo. at pagkukulang ko sa iyo. Panginoong Isus, Panginoon Jesus, pinapahayag ko napahayag mula ko sa puso ko mula sa puso ng ko, buong pananampalataya ng buong panampalataya, at kababaang loob. at may kababaang loob. Panginoong Isus, Panginoong Jesus, mahal na mahal ko po kayo. mahal na mahal po kayo. Mahal na mahal ko po kayo, Mahal na mahal ko po kayo. Panginoong Kristo. Panginoong At maraming pong salamat maraming salamat. sa dakilang pagmamahal, Dakilang pagmamahal, awa, awa, at habag mo sa akin. baba, Sa pangalan niyo po, sa pangalan niyo po, Panginoong kong Kristo. Panginoon sa Kristo. Amen. 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 Pagpalain kayo ng Panginoon, mga kapatid. Amen. Binibigay ko na sa ating facilitator. Thank you, Jesus.